Travel papers ang naging problema umano ni Zaldico, kaya naharang sa border ng Germany. Ayon niyan kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ibinalik siya sa Czech Republic pero wala namang extradition treaty sa pagitan nito at ng Pilipinas. Ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno, alamin sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz? Mel, hanggang unang linggo lang sana ng Abril ngayong taon, yung pagpapatupad ng mas mahigpit na border control sa Germany kung saan nagsasagawa ng mga temporary at random checks sa land border. Pero in-extend ito hanggang September 15 ngayong taon. Kaya nasampulan ang nagtatagong si dating Congressman Zaldico na nagkataon daw na wala umanong daladalang mga kaukulang dokumento para mapayagan siya makapasok sa Germany. Galing umano ng Czech Republic si dating Congressman Zaldico kasama ang kanyang pamilya nang pahintuin sa border papasok ng bansang Germany kahapon. Ayon sa isang reliable source, nasa isang sasakyan na may French license plate at French driver si Ko at ang pamilya niya. Hindi sinabi kung sino sa pamilya ni Ko ang kasama. Pero habang nasa border, kasama sila sa mga isinailalim sa ipinapatupad na random border check ng Germany. Sa random checking, hinihingi ang mga dokumento ng mga gustong pumasok ng Germany. Kahit pa bahagi ito ng Schengen area na iisang visa lang ang kailangan. Dito na raw naharang ang pamilya Ko at pinabalik sa Czech Republic. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, tila mga papeles ang naging problema ni Ko kaya di nakapasok sa Germany. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. It happened around 3 o'clock p.m. Manila time. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. August 2025 nang makumpirmang nasa Amerika si Ko para raw magpagamot. Mula noon, di na ito bumalik sa bansa. Mula sa Amerika, may mga report na nakapag-Singapore at Japan si Ko bago mag-Europe. Sa Portugal, sabi ni DILG Secretary Remulla, ito nagtagal dahil daw nakabili ng bahay doon. Pinaniniwalaan ding may Portuguese passport si Ko. November 2025, nag-apply na raw ang gobyerno sa Interpol para mag-issue ng red notice para kay Ko. Hanggang ngayon, wala pa ito. But the difficult part was wala siyang red notice pa galing sa Interpol. We had filed our request since November 2025. So we were hoping to be released. It will be released soon. Dahil sa one visa policy ng Schengen visa system, malayang nakakaikot si Ko sa Europe. Mula Portugal na mataan daw ito sa France, tapos sa Italy bago ang mahal na araw. Bago pumasok sa Prague at sumubok na pumasok ng Germany. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, kaya patuloy raw ang high-level meeting ngayon para ayusin ang pagbabalik ni Ko sa Pilipinas. Coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod at ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon. DFA ang makakasagot. Pero safe to say, andun ang DFA. You're on top of it. Pwede within a week, pwede within a month. The wheels of justice are slow but it grinds. Tuloy-tuloy naman kami. Hindi naman kami tumitigil. Ang NBI naghihintay raw muna ng direktiba mula sa DOJ at DFA sa kung ano ang pwede nilang maitulong sa pagpapabalik dito kay Ko. Well, we are always ready, no? At alam naman natin yan, there are a lot of instances na ang NBI ay naging parte na niyan. Kung maalala ninyo, nung si Alice Go, NBI yung nandiyan dyan, si R.D. Tevez nandiyan dyan. Pero sabi ko nga, I'm going back dun sa kung ano yung magiging instruction sa atin ng Department of Justice, being our mother department, we will abide by the direction na ibibigay sa atin ng Secretary of Justice. Mel, patuloy na inaantabayanan na maging resulta ng high-level meeting sa pagitan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng Czech Republic para malaman kung kailan posibleng mapabalik sa bansa si Ko. Samantala, ayon naman sa text message ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, wala pa raw silang natatanggap na anumang kumpirmasyon kaugnay sa umano'y pagkakadetain nitong si Ko. At sa ngayon ay hindi muna siya makakapagbigay ng komento kaugnay nito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.